Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon dito mag-react lang po tayo rito sa inilabas na vlog nito ni Maharlika na meron siyang sinasabi rito nga para sa akin parang paninira kay Senator Raffy Tulfo at kay Senator Coco Pimentel. Pero bago natin simulan yung topic na yan, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, pag-usapan natin ditong sinabi ni Maharlika tungkol kay Senator Raffy Tulfo at kay Senator Coco Pimentel. Ngayon, ito ang tanong ko muna. Ano ba yung tingin natin o ano ba tingin niyo sa karakter ni Senator Raffy Tulfo? Na siya ba nasusuhulan? Siya ba ay mahina yung kanyang paninindigan, yung kanyang prinsipyo? Ngayon, sa mga nagsasabi na may posibilidad na yung prinsipyo o pwedeng masuhulan si Raffy Tulfo, siguro napakaliit na porsyento. So, marami sigurado magsasabi rito na hindi ganun yung karakter ni Senator Raffy Tulfo na pwede siyang makuha sa panunuhol, pwedeng bumaba yung kanyang prinsipyo at ang kanyang paniniwala. Kasi dito, makikita natin sa ibabalita nito ni Maharlika na si Senator Raffy Tulfo daw ay parang nasuhulan. Pero sino ba tong si Maharlika? Kasi marami akong naririnig tungkol dito kay Maharlika, sinasabi, wala naman daw tong kredibilidad. Kasi dati tong loyalista na ngayon ay bumaliktad na sinasabi lumipat daw sa DDS. Pero sabi nila hindi naman daw to talagang lumipat ng DDS. Parang lumalabas lang ito parang nagmamarites lang. Kasi ang kanyang source dito is mga galing lang sa mga hearsay, laging sa puting ahas, laging kung ano-anong mga animal kingdom na yung sinasabi nito. So, panoorin muna natin ano ba yung sinasabi natin na paninira. Parang paninira siguro na sinabi nito ni Maharlika laban kay Senator Raffy Tulfo. So, panoorin po natin to. Nakakagalit at nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Diba, nabanggit ko sa inyo na nilinegotiate, nagba-backdoor, okay, etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan. So, si Mel Robles po, yun po yung presidente ng PCSO. Ngayon, sinasabi niya na binabackdoor daw si Senator Raffy Tulfo at si Coco Pimentel ng 1.4 billion. Ngayon, ito lang ang tanong doon. Asan yung ebidensya na katunayan na nakatanggap? Kasi kung pakinggan yung tanong niya, mukha daw natanggap na. So parang hindi siya sigurado kung natanggap na o hindi. Pero ang dating kasi sa mga nanonood, nakikinig, is nasuhulan. Diba? Kung natanggap na. So ibig sabihin, parang nag-agree na sige sa ganung presyo kung natanggap na. Medyo kung titingnan nyo, libelous din yung sinasabi niya, pwede rin hindi kasi patanong Pero ito lang kasi yung ano dyan, ito lang yung pinaka-point dyan. Nasaan ba tong si Maharlika? Ito ay nakabase po sa Amerika na. So hindi siya sakop ng batas natin. So batas po ng Amerika yung mag-a-apply sa kanya. So, hindi siya pwedeng makakasuhan ng cyber libel or non-libel dito sa Pilipinas kasi nga, ginawa niya yung kanyang statement sa abroad, sa US. So, hindi po yun sakop. So, pwede siya magsalita ng kung ano-ano, kung ano man yung gusto niya kasi nga, hindi siya pwedeng maaresto. Pwede siyang kasuhan dito sa atin, sa bansa natin. Ang problema lang, hindi naman siya pwedeng arestuhin kahit mabigyan siya ng guilty verdict dito. Kasi, nandun siya sa US. Mag-a-apply lang yun kapag umuwi siya rito sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko, ito ay meron tong warrant of arrest na sinampahan to ng kaso ni Kato Nying. So, hindi ko lang sigurado kung ano bang status nun. Pero alam ko, meron tong warrant of arrest galing kay Kato Nying. So, ngayon,
sinasabi niya nag-backdoor daw si Robles, tsaka si Lisa Smag daw. So, I assume si Lisa, yun yung si First Lady. Ngayon, ito po, ang tanong dyan, kung sila ay manunuhol, bakit nila gagamitin yung pangalan nila na ngayon ay under investigation siya, lalo na si Robles? Di po ba? Siyempre, gagamit ka dapat dyan ng ibang tao na ibang misyonaryo, di ba? Yung parang magpapagapang ka ng tao para kausapin yung mga senador na sinasabi mong susuhulan. Pero ito ang ano diyan, ang pinakatanong din diyan. Sa karakter ba ni Senator Rapi Tulfo, sa tingin ninyo, siya ay masusuhulan ng 1.4 billion? Unang-una, para sa akin, hindi po. Kasi may pera naman si Senator Rapi Tulfo. Hindi niya kailangan ng pera. Ngayon, nung tumakbo siya sa pagiging senador, hindi naman siya kumapit sa kahit na nung partido. So, independent po siya. Siya pa po yung kinukuha ng mga ibang partido as guest candidate. So, nag-number 2 po siya nang wala siyang partidong kinakaayunan or sinasamahan. So, hindi niya kailangan ng pondo para tumakbo. At the same time, wala pa po naman siyang ina-announce na siya ay tatakbo sa mas mataas na posisyon. So, dito, ina-assume na kagad nila. So, dito makikita natin, ina-assume na nila na tatakbo si Senator Rapi Tulfo bilang sa mas mataas pa na posisyon o presidente. Yan kasi lumalabas din sa mga survey. So, dito pala makikita nyo, malayo pa ang eleksyon. Nagsisimula na silang bumira doon sa mga may mga posibilidad na tumakbong presidente. Una-una kay Inday Sara, kay VP Sara. Diba? Ngayon, binabanatan siya ng todo ngayon ng sinasabi nila si Tambaloslos, yung pinaka-utak nung paninira kay VP Sara. So ngayon, dito kay Rapi Tulfo, sinisimulan na rin siyang tirahin. Sinisimulan na rin siyang pahiran ng putik dahil nga matunog siya sa mga susunod na eleksyon sa pagiging presidente. So, makikita natin na talagang hindi lang siguro administrasyon yung bumibira rito kay VP Sara at kay Rapi Tulfo. May ibang faction pang nagpapakalat ng mga hindi magagandang balita tulad nito sinasabi ni Maharlika na sinasabi niyang nasuhulan daw ng 1.4 billion si Rapi Tulfo. Kasi alam niyo kung nasuhulan man niya or minanuhol kay Rapi Tulfo, malamang naman niya i-announce niya sa kanyang privilege speech. Alam naman natin ng paninindigan ni Senator Rapi Tulfo hindi siya nakukuha sa ganyan-ganyan. 'Di ba? Ngayon pa na senador na siya, kung dati nga na broadcaster siya, hindi siya natitinig sa mga banta-bantang ganyan, mga panunuhol na ganyan, ngayon pang senador siya. Pangalawa, First Lady. Yung First Lady susuhulan ng senador. Tapos si Rapi Tulfo pa. Hindi naman sila close para suhulan si Rapi Tulfo. Di in-announce siya. Siyempre magdadalawang isip ka paano kung ako yung po-front. Tapos bilang pumiyok tong si Rapi Tulfo, ilaglag ako. Di sira yung karir ng asawa niya dahil presidente yun. Diba? Utak din eh. Hindi naman pwedeng masira yung presidente dahil lang dun sa pag-alok daw na sinasabi nito. Na pwede niyang, alam naman nila yung karakter ni Senator Rapi Tulfo na hindi yan basta-bastang nakukuha sa suhol-suhol. Pero malakas ang loob nitong sabihin ni Maharlika na si Senator Rapi Tulfo mukhang nasuhula kung natanggap na daw ba yung 1.4. Di po ba? So panoorin po natin, tuloy natin to. I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo, noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino
ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture ni... So, yun yung pinagpuputok ng butsi nito ni Maharlika na sinabi nga ni Rapi Tulfo na papaimbestigahin niya, magpapatawag siya ng executive session. Alam nyo, madali naman magpatawag ng executive session. Pag executive session, ilan lang nakakaalam yan. So, whether ilabas nila yung report o hindi. Pero sabi naman ni Senator Rapi Tulfo, kapag napatunayan niya na legit yung mga nanalo dun sa loto, sasabihin naman niya sa kanyang sa hearing na yan na legit at wala talagang hocus-pocus. Ngayon, bakit ba parang minamadali nito ni Maharlika na ilabas kagad yung report? Kasi hindi naman pwede kagad ilabas kagad yung report na eh. Siyempre, kailangan pang basahin mo nila yan. Hindi naman pwede yung biglaan ilabas mo kagad na hindi mo pinag-aaralan. So, siyempre, kailangan maging maingat din naman itong mga senador. Kaya nga, executive session, so sila-sila lang nakakaalam. Pero, parang lumalabas dito, nakakuha siya ng leak ng, parang, ng chismis sa loob ng executive session na meron ng resultang nakuha si Rapi Tulfo doon sa executive session. Paano mangyayari yun? Sabi nga ni Coco Pimentel, limited lang para nga maging pa rin maging secure pa rin yung identity ng mga mga nanalo. So, lilimitahan lang nila yung mga pwedeng pumasok dun sa executive session na yun. Pero, lumalabas dito kay Maharlika, parang may alam na kagad siya. No, so, yung puting ahas niya is kasama doon sa, sa executive session, di ba? Tuloy natin. Nilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund. So yun, maari daw natanggap na raw ni Senator Rapi Tulfo yung 1 billion para daw sa pondo dun sa susunod na eleksyon. Dahil alam daw niya na meron pangarap daw si Senator Rapi Tulfo. Gaya nga na sinabi sa inyo, wala pa pong ina-announce si Senator Rapi Tulfo. Tsaka ito po ang pinaka-twist po dyan let's assume na totoo yung sinasabi niya na nagkaroon ng bayaran. Sa tingin nyo ba, hindi yan malalaman ng mainstream media? Di ba? Pansinin nyo, bakit sa mainstream media walang nababalitang ganyan? Na nagkaroon na ng suhulan, na itong si Rapi Tulfo natanggap na yung 1 billion pondo, itong si Coco Pimentel natanggap na yung 1 billion na sinasabi ni Maharlika. Kasi nga, puro hearsay lang, hindi pinapatulan ng mainstream media dahil wala namang ebidensya. Kasi itong sinasabi nga ni Maharlika, puro lang naman hearsay. Wala naman sila may pakitang ebidensya. Kasi madali naman magsabing base sa aking source, galing sa akin source. Kung chismis lang naman yung source mo, wala ka talagang source, gawa-gawa mo lang, pwede mo naman sabihin ganun. So, ang ending pa rin yan, ang bottom line pa rin is hearsay pa rin yan. Wala pa rin naman yung pinagkaiba sa chismis. So, paanong paniniwalaan, especially ng mainstream media, na pinatotohanan na talagang tumanggap si Senator Rapi Tulfo? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung karakter lang naman siguro yung titingnan natin is wala sa karakter ng mga Tulfo ang tumanggap ng bribery, lalong-lalo sa ganyang galing sa gobyerno mismo, galing mismo sa asawa ng presidente. Sa tingin nyo, hindi i-announce ni Rapi Tulfo yan? Di po ba? Sigurado yan, i-announce si Rapi Tulfo yan.
hindi yan matatakot si Rapi Tulfo ni i-announce yan. 'Di ba? Malamang yan, aaraw-arawin niya yan sa kanyang programa at nagpatawag na ng special session para kondinahin yung panunuhol ni First Lady kung totoo. 'Di ba? Tapos si Robles pa mismo manunuhol kay Rapi Tulfo, ginisa na nga ni Rapi Tulfo yan. So paano niya yan susuhulan si Rapi Tulfo? Di lalo siyang nadiin. Di po ba? So, ingat-ingat po tayo sa mga naririnig nating mga balita. Dapat maging open-minded din tayo. Hindi tayo basta-basta maniniwala. Mag-research din po kayo, manood kayo ng mga sa mainstream media, hindi lang puro sa social media. Tandaan po ninyo, sa social media, mas marami po ang nagpapakalat ng fake news. Di po ba? Pag sa social media is wala pong limit po dyan, hindi po yan saklaw ng mga regulasyon. Hindi kagaya sa mainstream media na bago nila ilabas yan. Although meron pa rin mga fake news sa mainstream media, pero nalilimitahan dahil madaling matukoy gawa nga ng merong regulasyon. Sa social media po, wala pong regulasyon. Lahat pwedeng gumawa ng balita. Kahit hearsay lang, pwede mo nang ilabas para lang makakuha ka ng views. So dito, kay Maharlika, hanggat wala siyang nilalabas na ebidensya, lalabas pa rin po hearsay, chismis, fake news lang po yun. So maraming salamat po.